mapayapang bundok, may naninirahang isang magandang babae na nagngangalang Daragang Magayon. Si Daragang Magayon ay matalik na kaibigan ni Alun. Isang tahimik, magara at maayos na kagubatan. Nakatira naman ang isang diyosa na nagngangalang Alunsina. Kasama nito ang kanyang mangingibig na si Tungkong Langit. Matagal na panahon nang nanliligaw si Tungkong Langit kay Alunsina. Ngunit maraming pagsubok ang binibitawan ni Alunsina kay Tungkong Langit. Alunsina, aking inibig, kailan mo ba ako paintulutan na ikay maging akin? Ako'y nananabik na sa iyo, aking mahal. Hindi ko pa alam, Tungkong Langit. Siguro pag nagawa mo na ang lahat ng aking hiling at nais. Ano ba ang iyong mga hiling at nais? Sabihin mo lang sa akin at aking gagawin. Nais kong lumikha ka ng dagat, hayop at mga puno. At higit sa lahat, mga tao na maninirahan sa daigdig. Tapos, anong nangyari? Nakagawa ba siya ng mga halaman? Puno? Hayop? At tao? Kalma lang. Sandali lang, ito'y tutuloy ko na. Yan. At tulad nga ng sinabi ni Tungkong Langit, nilikha niya ang daigdig at ang mga taong maninirahan dito. Alunsina, ang lahat ng iyong nais ay aking nang nagawa. Maaari na bang itang pakasalan? Hindi lahat ng nais ko ay nagawa mo na. Meron pa akong nais na ipagawa. Sabihin mo lang sa akin at aking lilikahin. Hindi mo siya lilikhain, Tungkong Langit. Ang nais ko lang ay pumunta ka sa pinakamataas na bundok dito sa daigdig at doon makikita mo ang aking kaibigan na si Daragang Magayon. Pagkatapos ng kanilang usapan, nagmamadaling umalis si Tungkong Langit upang lakbayin ang tahanan ni Magayon. Magayon! Magayon! Nasaan ka na ba, Magayon? Sino yon? Bakit parang may naririnig akong tinig? Magayon! Magayon! Nasaan ka na ba? Meron nga. O ikaw pala yan, Magayon. Halika, sumama ka sa akin. Nais masakyan ng aking kabiyak ang aming magaganap na kasalan. Sige, sigurado ka ba dyan? Oo, Magayon. Nais ka. Bagay mo. Buti naman sumama na si Magayon kay Tungkong Langit. Sana'y kakasal na sila, no? Oo nga, para may happy ending naman. Kung matutuloy yung kasalan. Hoy! Huwag ka nga kontrabida! Wait lang, baka mag-away pa kayo. Itutuloy ko na nga. Sorry. At si Alunsina naman ay tumungo sa kanyang silid. At siya ay sumulyap sa kanyang mahiwagang salamin. Siya ay nagsalita. Salamin, salamin, sundin ang aking hiling. Ipasulyap sa akin ang mga nagaganap sa kabilang daigdig. Gaya nga ng sinabi ni Alunsina, ipinasulyap sa kanya ng mahiwagang salamin ang nagaganap sa daigdig, nanilikha ni Tungkong Langit. Batiin niyo po ba kung nasa ng aking mga magulang? Patawad anak, ngunit hindi ko alam kung saan naroroon ang iyong mga magulang. Habang seryosong nag-uusap si Aling Ebeng at si Adong, biglang dumating ang dalawang babae na pawang maldita. Hoy Adong, kawawa ka naman, wala ka ng mga magulang. Bakla ka nga talaga, hindi man kaya magpapalala sa sarili mo. Oo nga, tara na nga, umalis na tayo dito. Mangiyak-iyak na tumakbo si Adong, nasalubong niya ang isang ale na pawang maldita rin. Hello? Ano ba? Hindi mo nakikita? May kausap ako? Umalis ka nga dyan, palibasa inuutosan lang kayo para may pansagon mga magulang yung tamad pa sa inyo. Hindi na muli nagsalita pa si Adong. Mangiyak-ngiyak siyang umupo sa isang tabi at dinalaw na rin siya doon ng antok. Ni Alunsina ang nangyari. Hindi niya ito lubos na matanggap dahil kahit sa kanyang panaginip, hindi niya lubos na maisip na ganito ang kanyang matutunghayan. Hindi ito maaari. Meron akong dapat na gawin. Ngunit sandali, akin munang susulyapin ang nasa kabilang daigdig. Maghintay ka, Adong, ikay aking tutulungan. Ay naku, kawawa naman talaga si Adong. Oo nga, sana may magtanggol sa kanya. Kung nandun lang sana talaga ako, lagot sa akin ang mga yon. Pasensya ka, wala ka doon. Hoy, ikaw kanina ka pa, bakit binabara mo ako? Gusto mo akong masampal? Tama na, itutuloy ko na nga bago pa kayo mag-away. Mabuti pa nga. Naglakad-lakad si Alunsina tungo sa kabilang parte ng kanyang silid upang tumingin sa isa pang mahiwagang salamin at upang sulyapan ang mga taong nasa ibang parte ng daigdig. At ang tanging hiling niya habang siya ay naglalakad
ay sana di tulad ng una niyang matutunghayan ang kanyang matutunghayan ngayon. Mahal kong ama, ako'y sa'yo'y humihiling. Nais kong maging maganda ang aking matutunghayan. Nakarating na si Alonsina sa kanyang patutunguhan. Muli siyang nagsalita. Salamin, salamin, ipakita sa akin kung ano nagaganap sa kabilang daigdig. At tulad nga ng sinabi ni Alonsina, ipinakita ng mahiwagang salamin ang kanyang nais. Hoy, Ana! Anong tinatanga-tanga mo dyan? Magtrabaho ka nga! Opo, Inay! Nagmamadaling umalis si Ana upang magtrabaho. Ate, bili na po kayo. Mura lang to. Baka kung saan mo pa nakuha yan. Malasam pa kami, no? Oo nga, ate. Tara na nga. Nagsasalang tanong sa bayan yan. Mataray na umalis ang dalawang masungit na magkapatid. Palaboy-laboy siya na sa daan. Inabot na siya ng hating gabi sa pagtitinda. Sa sobrang pagod niya ay bigla na lang siyang napahiga sa isang tabi. Pipikit na sana ni Yana ang kanyang mga mata nang bigla siyang makarinig ng mga tinig. Tinig iyon ng mga kababaihan na pawang walang kinatatakutan. Ate, Nararasbakan natin. Lumapit ang grupo ng kababaihan kay Yana. Hoy bata, anong ginagawa mo sa teritoryo namin? Sa pagkakaalam ko po, ang teritoryong ito ay pinagmamayari ng gobyerno. Anong gobyerno? Malis ka dyan, teritoryo namin yan. Oo nga, pasagot-sagot ka pa. Sabay tulak ng isang babae kay Yana. Inay? Oh, Yana, ba't ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Kasi ate, hindi na natapos ni Yana ang kanyang sasabihin. Dahil biglang dumating si Madam Parco at ang dalawang anak nito na si Miyuki at Charlotte. Hoy, dalawang pangit! Nasaan ang iyong utangerang ina? Madam, kasi ba umalis siya? Opo, umalis siya. Di ba, Yana? Opo, wala po siya. Hindi naniwala si Madam Parco sa dalawang magkapatid. Umalis nga kayo dyan! Madam, mabaho po dyan! Huwag po kayong papasok! May tayo po dyan! Huwag po kayong pumasok! Anong mabaho-baho? Umalis Pumasok si Madam Parco sa barong-barong nila Yana. Isabel! Lumabas ka dyan! Kung hindi ka lalabas dyan, ipapakulong kita! Pabubulok ka doon! Hindi lumabas si Isabel kahit sigaw na ng sigaw si Madam Parco. Samantala, ang dalawang anak ni Madam Parco na si Miyuki at Charlotte ay sarap na linalait si Yana at Marga. Ngunit di naman nagpapatalo si Marga sa kanila. Samantalang si Yana ay nanahimik na lang. Hoy, anak ng bungangera na walang ibang ginawa kundi magpaganda sa mga lalaki sa eskwelahan. Oo nga ate, mahirap na, saksakat pa ng utang, maluho pa sa katawan. Hoy, dalawang pangit, wala kayong karapatan para usgan ako ng ganito. Kesa naman sa inyo, mayaman nga, pangit naman, di tulad ko, maganda na, sexy pa. San ka pa? San banda? Sasampalin na sana ni Miyuki si Marga, ngunit biglang dumating si Madam Parco. Tara na mga anak, umalis na tayo dito. Pero mami! Anong pero? Tara na! Patapog na lang na umalis ang mag-iina. Pagkaalis na mag-iina, biglang lumabas si Isabel mula sa kanyang pinagtataguan. Mga anak, wala na ba sila? Wala na po, Nay. Hay, buti naman kung ganun. Oh, yan na. Nandito ka na pala. Nasaan ang pera? Wala po, Inay. Anong wala? Lumayas ka dito! Nagkalat-karan ni Isabel si Yana sa kanilang tahanan. Mangiyak-ngiyak na umalis si Yana. Mahal kong ama, tulungan mo akong makatakas sa magulong mundong ito na nasa langit. Ako'y sa'yo'y nananalangin. Sana'y tulungan niyo po akong makatakas dito sa magulong mundo. Malalim na ang gabi, nasa daan pa rin si Yana upang magtinda. Ngunit sa hindi katagalan, dinalaw na rin siya ng antok. Natulog na lang siya sa isang tabi. Mahimbing ang tulog ni Yana, ngunit siya ay nagambala na biglang may pumukaw sa kanyang pagtulog. Hoy Yana, di mo ba nabalitaan na ang nanay mo ay may sakit? Talipuntahan mo na, baka mo at saluyan pa yun. Salamat ate. Walang makuman.
Nagmamadaling umalis si Yana. Pagkadating niya sa kanilang tahanan, nakita niya ang kanyang ina na nakahandusay sa sahig. Inay! Inalagaan ni Yana ang kanyang ina hanggang sa ito'y gumaling. Ilang araw din ang makalipas ay gumaling na rin si Isabel. Anak, maraming salamat kahit na alam mo at alam ko na hindi kita trinado ng mabuti. Sabi mo rin Yana, pasensya ka na. Wala yun, ate, inay. Wala namang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang. Mula noon, binahal ni Isabel hanggang ang kanyang mga anak ng pantay-pantay at punong-puno ng pagmamahal. Mula sa kanyang pagkakatayo, narinig niya na may kumakatok sa kanyang silid. Alonsina, nandito na ako at kasama ko na si Magayon. Galak na galak kung ikay aking makita, Magayon. Gayon din ako, Alonsina. Kamusta ka na? Mabuti naman. Napansin ni Alonsina si Tungkong Langit sa kanilang harapan. Tungkong Langit, aking magiging kabiyak. Bukas na bukas din ay gaganapin na ang ating kasalan. Labis ang aking tuwa sa aking mga narinig. Sabik na ako maging kabiyak mo, Alonsina. At gaya nga ng tinura ni Alonsina, agad-agad ay naganap ang kanilang kasal at mismo si Magayon ang nagbasbas sa kanila. Kayo, Tungkong Langit at Alonsina, sa tulong ng aking basbas ay kinagagalak ko na kayo ay magkabiyak. Pagkatapos ng kasalan, naging masaya ang pamumuhay ng dalawang magkabiyak at patuloy pa rin ang pagtulong at pagsusunod